Sa pinakasulok ng baryo San Lorenzo, naroon ang kubo ni Lando. Kakaibang tahimik ang paligid. Tila pinili ng hangin na umiwas sa bubong na halos isang pitik na lang ng hangin ay bibigay na. Ang mga dingding ng bahay ay yari sa pawid na unti-unti nang kinakain ng panahon at ang sahig ay pinalitan na ng mga nilamukos na sako sapagkat ang dating kahoy ay nabunot na't ipinanggatong. Sa gilid ng bahay, naroon si Aling Doring nakahiga sa banig na nilatag na lamang sa sahig. Manipis ang kanyang katawan, animoy sinukluban ng taon ng tagtuyot. Ubo ng ubo, tila bawat hinga ay hiling ng habag. Ang kanyang mga mata, bagaman malabo na, ay puno pa rin ng init tuwing titingnan si Lando. Anak, Lando, halika nga rito't maupo ka sandali. Mahina ngunit malinaw ang boses ni Aling Doring. Lumapit si Lando, tangan ang maliit na baso ng saang dahon ng bayabas na pinakuluan niya pa kanina. Marahan niyang inialok ito. Inay, uminom po muna kayo, pampalakas lang. Nakita ko po ulit si Mang Carlo. Sabi niya baka bukas makakuha siya ng halamang damot mula sa bundok. Napangiti si Aling Doring, pilip ngunit may lambing. Hindi ka talaga nawawala ng pag-asa, anak. Pero ewan ko ba, parang ramdam ko na malapit na ako. Huwag naman po ganyan, inay, sagot ni Lando habang pinipigilan ang pamumuo ng luha. Habang nandyan po kayo, lalaban ako. Kahit wala tayong pera, hindi ako titigil. Kasi kayo ang lakas ko at gagawin ko ang lahat. Upapagamot ko po kayo, kahit anong mangyari. Tahimik na napalingon si Aling Doring sa may bintana. Tanaw mula roon ang kanilang bukid. Ngayon ay tuyot, tigang, at tila ginapos ng init na mga nakaraang buwan. Napakaganda ng bukid dati, di ba? Mahinang sambit. Nung buhay pa ang ama mo, doon kayo lagi nagtatakbuhan ng mga kaibigan mo. Ngayon, hindi na natapos ang kanyang sinabi. Bumuntong hininga na lamang siya. Mahaba, mabigat, puno ng panghihinayang. Lumuhod si Lando sa tabi ng panig, ipinatong ang kanyang noo sa kamay ng ina. Patawad po, inay. Patawad kung hindi ko napangalagaan ng maayos ang lahat. Kung hindi ko kayo napagamot agad. Anak, malumanay na wika ni Aling Doring habang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Bakit mo pinapasa ng lahat ng ito? Hindi naman ikaw ang may kasalanan. Sa gitna ng lahat ng pagsubok, ikaw pa rin ang patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa ating dalawa. Bakit mo sinisisi ang sarili mo? Ang mga salita niya ay tila mainit na yakap, mahinahon, puno ng pag-unawa at nag-aalis ng bigat sa dibdib ni Lando. Pero sa kalooban ni Lando, may dala-dala siyang mabigat. Hindi lang ang pakiramdam na nagkulang siya, kundi ang unti-unting paglubog sa utang. Araw-araw kasabay ng pag-ikot ng mundo, unti-unting nauubos din ang kanyang pag-asa. Malaki na ang pagkakautang niya kay Don Ernesto. Ang makapangyarihang hasyendero na tila hari sa kanilang bayan. Kahit anong pagsisikap niya, kulang pa rin ang ani. Laging huli ang ulan sa panahon ng pagtatanim. Taon-taon, lalo lang siyang nalulubog sa hirap. Parang lupa sa bukid niya, unti-unting natutuyot at nawawala ng buhay. Pagkatapos magpakain sa iilang manok at magtabas ng damo sa pilapil, nagpungo si Lando sa likod ng bahay. Nandoon ang matandang punong santol. Ito na lang ang natitirang puno sa kanilang lupa. Sa ilalim nito, palagi siyang imuupo sa dapit hapon. Ito ang kanyang tahanang pansamantala, ang altar ng kanyang katahimikan. Inilapag niya ang kanyang gulok. Umupo sa ugat ng puno at isinandal ang likod. Napapikit siya, huminga ng malalim. Minsan, inay, bulong niya, naiisip kong baka wala na talagang milagro. Na baka hindi talaga totoo ang gantimpala ng masipag. Baka gawa-gawa lang yun ng matanda. Para lang tayong mga bata ay huwag sumuko. Nagsilaglagan ng mga dahon mula sa puno. Isa sa mga ito'y marahang lumapag sa tabi ng kanyang paa. Napangisi si Lando sa sarili. Ngayon pati mga dahon. Nakikisang-ayon na. Dumilim ang paligid at bumalot ang katahimikan sa kanya. Ang huni ng mga kuliglig ay tila orkestra ng gabi. Sa kalanitan, iilang bituin ang lumilitaw. Mahiyain, animoy hindi tiyak kung sisilip sila o magtatago sa ulap. Isinubsob niya ang mukha sa mga palad at tahimik na umiyak. Panginoon, kung naririnig niyo po ako, isang pagkakataon lang po. Hindi ko hinihiling ang kayamanan. Kahit kaunting ani lang, kaunting lunas, kaunting buhay para kay inay.
Walang sumagot, walang hangin, walang alon sa damuhan. Ang kalangitan ay nanatiling malamig at malayo. Ngunit kahit walang tugon, sa ilalim ng punong santol, hindi siya tumigil sa pagdarasal. Sa gabing iyon, sa katahimikan ng tagpi-tagping mundo niya, isang butil ng pag-asa ang itinanim. Walang tunog, walang ilaw, ngunit naroroon, nakatago, at si Lando, bagaman pagod, ay hindi pa rin tuluyang bumitaw. Pagsapit ng madaling araw, bumangon si Lando sa lamig. Sa kanyang paghinga, umuusok ang bibig, hudyat ng simula ng taglamig sa San Lorenzo. Ang hamog ay kumapit sa bubong ng kubo, at ang lupa'y basa pa mula sa gabing walang ulan. Tangan ang timba, tinungo niya ang ilog sa gawing silangan. Walang ibang ingay, kundi ang marahang lagaslas ng tubig at ang mga maagang huni ng ibon. Ngunit sa bawat hakbang niya, dama niya ang bigat sa dibdib, hindi lang dahil sa pagod, kundi sa kawalang kasiguruhan. Kahit isang patak lang ng swerte, Panginoon, bulong niya habang tinatahak ang maputik na daan. Nang marating niya ang ilog, napahinto siya. May aninong gumagalaw sa kabilang panig, sa likod ng makakapal na talahib. Maingat siyang lumapit, at doon niya ito nakita. Isang payat na kalabaw, halos butot balat, nakahandusay sa gilid ng ilog. Ang tagiliran nito'y may sugat, malalim at bahagyang nangingitim. Ang mga matay mapumay, at ang bawat hiningay may tunog ng paghihirap. Diyos ko, usal ni Lando. Hindi siya makapaniwala sa anyo ng hayop. Halos hindi na ito makagalaw, at ang balat nito'y tuyot na mumuti sa dumi at alikabok. Ang mga tadyang ay litaw na litaw, at ang mga paa parang bibigay na kahit walang bigat. Ngunit ang higit na pumukaw ng kanyang pansin ay ang sungay. Habang natatamaan ng liwanag mula sa pagsikat ng araw, may maninipis na guhit ng ginto na tila gumagapang sa kabuuan nito. Lumuhod si Lando. Dahan-dahang inilapit ang kamay. Ang kalabaw ay hindi umatras, bagkus tumingin ito sa kanya. Isang tingin na hindi hayop ang katumbas, kundi taong may malalim na hinihingi. Anong klaseng nilalang ka ba? Tanong niya, halos pabulong. At parang sumagot ito. Umungol ang kalabaw, mahina, parang sinag ng hangin. Hindi galit, hindi takot, parang pakiusap. Hindi ko alam kung bakit ka nandito o kung bakit ako ang pinili mong lapitan. Pero kung kailangan mo ng tulong, huminga ng malalim si Lando. Wala man akong kayamanan, may puso pa akong handang ibigay. Tumayo siya, lumingalinga at pagkatapos ay umikot sa katawan ng hayop. Piningnan niya ang sugat, ang pilay nito, ang pangangailangan. Hindi kita pwedeng iwan dito, bulong niya. Mabigat ang katawan ng kalabaw, pero pinilit niya itong alalayan. Gumamit siya ng lubid, binuhat sa ilalim ang mga paa nito, at dahan-dahang inalalayan pa uwi. Walang puwersa, puro tiyaga. Sa bawat hakbang, napapasigaw siya sa sakit ng katawan, ngunit hindi siya tumigil. Isa kang himala na mukhang halos patay na, biro niya habang hinihila ito paakyat sa pilapil. Pero sige, kung ikaw ang binigay sa akin, kahit sa pinakakakaibang paraan, tatanggapin pa rin kita. Pagkarating sa kubo, halos bumagsak ang tuhod ni Lando sa pagod. Itinali niya ang kalabaw sa lilim ng punong santol, saka kumuha ng isang timba ng maligamgam na tubig at sinimulang linisin ang mga sugat. Lumabas si Aling Doring, nakasandal sa pintuan, nakasuot ng lumang saya. Anak, saan mo nakuha ang kalabaw na yan? Sa ilog, inay, sabot niya habang patuloy ang paghuhugas. Sugatan, payat na payat. Pero tingin ko, may dahilan kung bakit siya napadpad sa atin. Lumapit ang matanda. Pinilit ang sarili na makalapit sa hayop. Tumitig siya sa sufay ni Po. Ginto ba yan? Anong niya? Nag-aalangan. Parang hindi ko rin sigurado. Pero tingnan nyo, hinawi ni Lando ang ilang putik mula sa sungay. Sumilay ang liwanag sa ilalim nito, tila sinad ng araw na nakakulong sa buto. Umiling si Aling Doring. Anak, hindi yan ordinaryong kalabaw. May hiwaga sa kanya. Hindi basta-basta ang nilalang na yan. Baka nga po, tugon ni Lando. Nakangiti pero may lungkot. Pero inay, hiwaga man o hindi, sa ngayon, isa lang ang alam ko. Siya lang ang dumating, sa panahon na akala ko wala nang darating. Kinagabihan, pinagsaluhan nilang mag-ina ang huling bigas na natira. Habang kumakain, hindi mapigilan ni Lando ang paglingon sa labas, kung saan nakahiga ang kalabaw. Payapa ngunit gising, nakatingin sa kanila. Habagat, biglang sambit ni Lando. Ha?
Habagat po ang pangalan niya, tulad ng hangin sa pagitan ng tag-init at tag-ulan. Maaaring magulo pero palatandaan ang pagbabagong darating. Tumango si Aling Doring, marahang ngumiti. Bagay, dahil sa kabila ng itsura niya, parang may dalang bagong simula. Sa gabing iyon, habang tinatakpan ni Lando ng sako ang likod ng kalabaw, naramdaman niyang muli ang kakaibang damdamin. Pagod man ang katawan, ang puso niya ay tila muling nabuhay. Sa tabi ng halos mamamatay na nilalang, may bagong sigla ang kanyang panalangin. At sa ilalim ng punong santol, tahimik na humaplos ang hangin sa kanila, na para bang ipinapaalala na sa bawat kawalan, may lihim na darating. Mula noon, nag-iba ang galaw ng bawat araw ni Lando. Bago pa sumikat ang araw, bit-bit na niya ang gulok at sako. Pumupunta siya kung saan-saan, sa gilid ng ilog, sa bakanting lupain, sa tabi ng mga pilapil, kahit maputik, masukal o masakit sa balat. Basta may damo, basta may makakain si Habagat. Ang dating magaspang at nanlilimahid na balat ni Habagat ay muling kumintab. Tang mga tadyang na dati litaw, nayo'y natabunan na ng makinis na kalamnan. Ang mga mata nito'y muli nang nagkaroon ng ningning. Sa bawat araw ng pagpapakain, kinakausap ni Lando ang kalabaw na parang matagal nang magkaibigan. Hoy Habagat, ani Lando isang hapon habang sinasalin ang malinis na tubig sa inuman. Kung ako ang kalabaw at ikaw ang magsasaka, baka sinipa na kita sa dami ng damong pinaggagapas mo sakin. Umungol si Habagat, mahina, malalim at parang may sagot. Napatawa si Lando. Aba, sumagot ka pa ha? Kung ganyang kakausap, baka mas gusto pa kitang kausap kaysa sa mga tao rito. Minsan, habang pinapaliguan niya si Habagat sa ilog, hinahaplos niya ang likod nito gamit ang pinaghalong abok at abo ng niyog. Ano ha? Gwapo ka na naman ngayon. May kalabaw na binata sa kabila ng bundok. Baka mainggit sa'yo yun. Tukso niya habang hinahaplos ang tenga ng hayop. At umungol ulit si Habagat. Sa pagkakataong ito'y mas mahaba, parang tumatawa. Pero sa mga gabing tahimik, habang maggayakap ang dilim at hangin sa paligid ng kanilang bahay, napapaisip si Lando habang pinagmamasdan ang kalabaw. Bakit ka ba talaga napunta sa akin? Tanong niya minsan, halos bulong. Hindi ko pa rin alam kung sadyang milagro ka. O isa lang akong desperadong taong natutong kumapit sa kahit anong piraso ng pag-asa. Walang sagot. Pero minsan, sapat na ang pag-umol ni Habagat, ang paggalaw ng buntot o ang marahang paglingon upang mapawi ang kanyang tanong. Pagkalipas ng ilang buwan, muling lumusog ang lupa sa paligid ng kubo. Tinabasa ni Lando ang dati tuyot na bahagi ng kanilang palayan. Inayos niya ang araro, kinumpuni ang tali at tinanggal ang mga kalawang. Sa wakas, muling nablakas loob si Lando na bungkalin ang lupa. May bahid ng pag-aalinlangan pero mas naningibabaw ang pag-asa. Isang umaga, habang ang araw ay kalalabas pa lamang sa ulap, itinali ni Lando si Habagat sa araro. Handa ka na ba? Tanong niya. Habang hinihigpitan ang bigkis. Kung hindi mo kaya, ayos lang. Pero kung kaya mo, baka ito na ang simula ng ating panibagong buhay. Pinalo niya ng marahan ang likod ng kalabaw. Huwag mo lang akong papahiyain ha, baka bigla kang tumakbo pa norte, biro niya. Ngunit imbes na humakbang si Habagat, tumigil ito, tahimik, hindi gumalaw ang kalabaw. Imbes na sumunod, ibinaba nito ang kanyang ulo at dahan-dahang isinupsob ang sungay sa lupa. Uy, anong ginagawa mo doon? Tanong ni Lando. Napakunot noo. Pero hindi sumagot si Habagat. Bagkus marahang gumuhit ang kanyang sungay sa lupa. Paikot, pabalik-balik, tila may siusundan. Sa bawat galaw ng sungay, umuungol ito. Mahina, halos himig, na parang musika sa ilalim ng lupa. Si Lando ay napako sa kinatatayuan. Hindi siya makagalaw, hindi makapagsalita. May malamig na pumasok sa kanyang batok at ang balahibo sa kanyang mga braso ay nagsitayuan. Tang ungol ni Habagat ay hindi basta daing. Parang panalangin, parang awit, parang pag-alaala. Hamang gumuguhit ang sungay sa lupa, tila may nangyayaring hindi niya nakikita pero nararamdaman niya. May bigat ang hangin. Ang paligid ay biglang tumahimik. Walang huni ng ibon ni ihip ng hangin. Tanging ang kalabaw at ang kanyang mahiwagang ritual. At pagkatapos ng ilang sandali,
tumigil si Habagat, tumingala sa langit, at sa kamarahan ngunit buong lakas na humakbang. Nagulat si Lando. Ang mga unang hakbang ng araro ay diretsyo, matatag at pantay. Walang alinlangan. Parang ang kalabaw ay ginabayan ng kamay na hindi niya nakikita. Parang hindi lang lupa ang binubungkal nito. Parang kaluluwa ng lupang patay ay muling binubuhay. Habang pinagmamasdan ang bawat guhit sa lupa, napalunok si Lando. Ramdam niya ang paninikip ng kanyang dibdib, hindi sa pagod kundi sa takot, pagkamangha, kabanalan. Habagat, anong klasing nilalang ka? Bulong niya. Wala siyang nakuhang sagot, maliban sa mainay ungol ng hayop, na tila may tinutuloy na awitin. At sa araw na iyon, ang lupa ay muling binuhay ng sungay ng isang kalabaw. Lumipas ang mga araw, at sa bawat umaga, si Habagat ay tahimik ngunit masiglang nagsasaka. Ang kanyang mga hakbang ay eksakto. Ang bawat linya ng araro ay tuwid at tila sinukat ng kamay ng isang dalubhasang arkitekto. Si Lando naman ay walang ibang ginawa kundi tumingin, tumulong at maniwala. Hindi inaasahan ni Lando ang susunod na mangyayari. Sa ikatlong araw pa lamang matapos ang unang araro, tumubo na agad ang palay. Unay, parang damo lamang, ngunit nang lumapit siya, nakita niyang ang mga usbong ay mataba, berde ang kulay na halos sumisigaw sa luntiang sigla at ang lupa ay tila may sariling init at tibok. Hinaplos niya ang isang tangkay at napaupo siya sa damuhan. Hinigpitan niya ang kapit sa sariling tuhod. Hindi to normal, bulong niya. Hindi ganito kabilis tumubo ang palay. Hindi ganito kasariwa. Hindi ganito kabuhay. Sumulyap siya kay Habagat na nakatayo sa gilid ng palayan, tila tanod ng bukirin. Nakatingin ito sa kanya, matahimik, marangal. Ikaw ba? Tanong niya, ngunit agad na pailing. Hindi pwede. Hindi kalabaw yan. Isa kang ewan. Isa kang kababalaghan na may katawan. Uuwi si Habagat, mababa, halos nakangiti sa tunog. At napatawa si Lando sa gitna ng kanyang panggigilalas. Sa paglipas pa ng mga araw, ang bukid ay lumago na parang ipinagsigawan ng kalikasan na panahon nga ng pagbangon. Sa halip na buwan, 2 linggo lang ay nagbunga agad ang palay, malalaki ang uhay, mabigat, at walang nikatiting na bakas ng peste. Isang umaga, habang papalapit na ang anihan, tinanong siya ni Aling Doring habang pinagmamasdan ang taniman mula sa bintana. Lando, anak, ako ba'y nananaginip lang? Napatingin si Lando sa kanyang ina. Tumingin din siya sa malawak na lupang, ngayon ay mistulang paraiso sa gitna ng baryong tuyot. Kung panaginip man to, inay, bumuntong hininga siya, o sana wag na akong magising. Ngunit hindi ito panaginip. At nang dumating ang araw ng anihan, si Lando ay halos hindi makapaniwala sa dami ng kanilang nakuha. Sako sa sako ng palay ang pinuno nila, higit pa sa anumang inani niya kahit noong kabataan ng lupaing iyon. Napuno ang kanilang kamalig at kinailangan pa nilang manghiram ng lalagyan sa kapitbahay. Nang matapos ang buong anihan, sa gitna ng kanilang bakuran, nakaupo si Lando at si Aling Doring, kapwa namumugto ang mata. Anak, mahina ang boses ni Aling Doring habang hawak ang kamay ng anak. Kahit kailan, hindi ko inakalang makakakita pa ako ng ganito karaming biyaya sa buhay ko. Hindi agad sumagot si Lando. Tinitigan lamang niya ang mga sako ng palay, tapos si Habagat na tahimik na nakatayo sa lilim ng punong santol. Maya-maya'y biglang bumagsak ang luha niya. Hindi isa kundi bigla ang agos. Inay, ang akala ko tapos na ang lahat. Pero ngayon, tingnan niyo. Tumawa siya sa gitna ng pagluha. Abay baka bukas, taniman na ng ginto tong lupa natin. Huwag naman anak, sabat ni Aling Doring na tumatawa rin. Baka pati lupa mo kunin na ng mga politikong kapag narinig yan. Nagkatawanan sila. Masaya, magaan. Parang hindi na sila kailanman umiyak ng gabi-gabi. Hindi lang sila ang natuwa. Nang makita ng mga kapitbahay ang labis-labis na ani ni Lando, marami ang napalingon, namangha at nagtanong. Ngunit imbes na ipagmalaki, ibinahagi niya ang biyaya. Nag-ikot siya sa baryo, bit-bit ang karito na puno ng palay. Sa bawat bahay na may batang gutom, may matandang payat. O may ama't inay, hindi makapagsaka. Nag-iiwan siya ng sako.
At tuwing tinatanong siya kung paano niya ito nagawa, ngingiti lang siya at sasabihin, wala pong sikreto. Tiyaga lang, tiwala at konting dasal sa pagitan ng paghakbang. Ngunit sa puso niya, alam niyang hindi iyon ang sikreto. Alam niyang si Habagat ang lihim ng lahat. Kaya't sa kabila ng kanyang kabutihang loob, pinili ni Kalando na ibunyak si Silahi sa mata ng marami. Hindi niya ito ikinukubli, ngunit ni minsan ay hindi rin niya ipinagyabang. Para bang batid niyan ang ilang biyaya, mas lumalago kapag iniingatan sa katahimikan. At si Silahis ay nanatili sa kanyang piling, tahimik, marangal, at laging handang magsubsob ng sumay sa lupa, na parang isang panalangin na hindi kailangan na ipagsigawan. Hindi kita ipagyayabang, Habagat. Bulong niya minsan habang hinahaplos ang ulo ng kalabaw, dahil ang gantimpala, hindi para sa yabang, kundi para sa may paggalang. At sa bawat ungol ni Habagat, may tugong tila musika, isang paalala na hindi lahat ng milagro ay dapat ipagsigawan. May mga biyayang ipinagkakaloob para lamang sa mga marunong mag-ingat. Isang hapon, sa ilalim ng punong santol, nakaupo si Lando habang pinagmamasdan ang tambak ng mga sako ng palay sa tabi ng kanilang bahay. Higit halos 400 kung susumahin. Hindi siya makapaniwala sa maliit na lupang iyon, na dati hindi niya alam kung may tutubong kahit isang tangkay ng palay. Ngayon ay tila ginto ang lumalago. Nakababa ang kanyang ulo, pinupunasan ang kanyang pawis habang sinisipat ang listahan ng mga pinagbigyan. 30 kapitbahay ang kanyang nabigyan ng tig-iisang sako. May ilan ta siyang binigyan ng kalahating sako, mga balo, matanda at batang sakitin. Napangiti siya kahit pagod. Sa likod ng kanyang isip, naroon ang tinig ng ina. Ang tunay na milagro, anak. Ayong naibabahagi. Lando, sigaw mula sa malayo. Napatingala siya. Isang lalaking nakapolo, may sombrero at may makintab na relo ang bumaba mula sa isang truck. Si Mang Roberto, ang kilalang buyer mula sa bayan. Lando, yan ba ang ami mo? Tanong ng lalaki habang papalapit. Hawak-hawak ang isang notebook at calculator na lagi niyang dala sa bawat transaksyon. Tumayo si Lando, pinunasan ng mga kamay at mumiti. Opo, Mang Roberto, yan po ang napira sa amin. Natira? Naguguluhang tanong ni Mang Roberto. Ibig mong sabihin, hindi pa yan lahat ng inani mo? Tumamo si Lando. Namigay po ako, 30 pamilya ang binigyan ko ng sako at kalahating sako pa sa iba. Napakurap si Mang Roberto. Tumangu-tango habang lumalapit sa mga sako, kumuha ng ilang butil ng palay, pinisil, inamoy at pinadaan sa kanyang palad. Lintik, bulong niya, halos hindi marinig. Ang gaganda ng butil mo, Lando. Malalaki, mabigat, walang basag. Kulay, para kang nagtanim ng sinag ng araw. Napangiti si Lando, bagaman may halong hiya. Mabait po ang lupa sa pagkakataong ito. Lumingon si Mang Roberto sa kanya. Bibilhon ko to, lahat ng natira. At hindi lang basta presyo ha. Bibigyan kita ng magandang halaga, mataas pa sa bentahan sa bayan. Hindi agad sumagot si Lando. Napatingin siya sa mga sako at pagkatapos ay kay Habagat na sa di kalayuan ay tahimik na nakaupo sa lilim. Unti-unting ginagalaw ang buntot. Tila alam ng hayop na may mahalagang usapang nangyayari. Tumango si Lando, marahang ngumiti. Sige po, tinatanggap ko po ang alok ninyo. Naglabas si Mang Roberto ng makapal na sobre mula sa kanyang bag. Binilang ang pera sa harap ni Lando at iniabot ito. Habang hawak ang sobre, biglang nanlamig ang mga palad ni Lando. Hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng realidad. May hawak siyang halaga na minsan ay hindi man lang niya napanaginipan. Kinagabihan, naupo si Lando at si Aling Doring sa harap ng kanilang maliit na lampara sa gitna ng hapag. Wala silang ulam kundi tuyo't kamatis, pero ang saya ay parang pista sa buong puso nila. Inilapag ni Lando ang sobre ng pera sa harap ng ina. Inay, ito po, bayad ng buyer sa palay natin. Dahan-dahang binuksan ni Aling Doring ang sobre. Nang makita ang kapal ng salapi, napahawak siya sa kanyang dibdib. Anak Diyos ko, ganito na ba karaming biyaya ang bumalik sa atin? Tumango si Lando, may luha sa mata pero may ngiti rin. Hindi ko po alam kung paano ko mapasasalamatan ang langit sa lahat ng ito, pero ang alam ko, hindi ito para sa atin lang. Napaluhan na rin si Aling Doring. Anak,
Sa tagal ng panahon na tayo'y kumakain ng asin, ngayon ko lang muling natikman ang lasa ng pag-asa. Nagkatawanan silang dalawa, kahit basa ng luha ang pisngi ni Lando. Alam mo, inay, biro niya, kung ganito pala ang epekto ng damo kay Habagat, dapat noon pa nating siyang pinakain ng barbecue. Lando! Sabay tapik ng ina sa kanyang braso. Baka naririnig ka ng kalabaw. Baka sa susunod hindi na yan magsaka. Napatingin sila kay Habagat na sa labas ay umuungol ng mahinay tunog, parang napatawa. Sa gabi ring iyon, habang inilalagay ni Lando ang bagong sako ng dayami sa higaan ni Habagat, hinaplos niya ang ulo ng kalabaw. Maraming salamat, Habagat. Hindi ko na kailangan ng sagot kung ano ka talaga. Sa puso ko, sapat nang malaman kong dumating ka sa panahong kailangan kita. At sa ilalim ng punong santol, tahimik na isinubsob ni Habagat ang kanyang sungay sa lupa, hindi upang magsaka, kundi marahil upang muling dasalin ang biyayang isinabog sa isang maliit na lupaing na halos nalimot ng ulan at dasal. Sa mga sumunod na araw, tila hindi na muling sumikat ang araw nang hindi may hatid na biyaya. Ang dating tuyot bitak-bitak na lupa ay ngayoy palaging basa ng hamog, parang dinidiligan mismo ng langit. Ang hangin ay may dala ng linoy, hindi na panibugho. At si Lando, sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi niya na kailangang mamili kung pagkain o gamot ang uunahin. Ang una niyang ginawa ay ipagamot si Aling Doring. Isang hapon, sakay ng inarkilang tricycle, pauwi na sina Lando at Aling Doring mula sa pagbisita sa doktor sa bayan. Lando, mahina niyang bungad habang umaandar ang sasakyan sa lubak na daan. Hindi ko alam kung saan mo kinuha lahat ng to, pero salamat. Ngayon lang ulit ako nakalabas, yang hindi iniisip ang utang. Mumiti si Lando habang iniipit ng tuhod ang isang supot ng gamot. Di ko rin po alam kung paano nangyari, inay. Basta isang araw, parang may tumubong hindi lang sa lupa, kundi sa loob ko. At yung tumubong yon may sungay, biro ng ina. Tumawa si Lando. At mukhang mas marunong pa sa atin magsaka. Pagtalipas ng ilang linggo ng gamutan, gumaling na ang ubo ni Aling Doring. Hindi na siya agad napapagod at kaya na rin kumilos sa loob ng bahay. Tuwing umaga, nakaupo siya sa may bintana, pinagmamasdan ang mga uhay ng palay habang inaararo ni Habagat ang bagong bahagi ng taniman. Kasunod nito, pinuntahan ni Lando si Aling Miding at Mang Selmo. Mag-asawang matanda na matagal nang hindi makalabas sa kanilang bahay dahil sa rayuma at hika. Bitbit niya ang isang supot ng mga gamot at langis na pampahid. Pagdating niya sa harap ng bahay, sinalubong siya ni Aling Miding, napakapit sa tukod. Anak, abay hindi mo kailangang gawin to, bungad ng matanda. Hindi po ito obligasyon, Aling Miding. Pero sa totoo lang, gusto ko po talagang gawin. Lumabas si Mang Selmo, may hawak na pamaypay. Lando, sigurado ka bang para sa amin yan? Baka para kay Habagat yan. Parang mas matanda pa kami sa kalabaw mo. Mumiti si Lando, sabay abot ng sako. Para po talaga sa inyo to, Mang Selmo. Si Habagat, sapat na ang damo. Pero kayo ang kasama ko mula sa simula. Hindi ko po to malilimutan. Tahimik na inabot ni Aling Miding ang supot. Sa mga mata niya, may bahid ng luha. Hindi namin alam kung paano ka pasasalamatan. Wala kayong dapat intindihin, Aling Miding. Kung may sobra sa palad ko ngayon, utang ko rin yon sa mga taong dumamay sa akin nung wala pa akong panghawakan. At sa araw na iyon, hindi gamot ang tunay na lunas sa mag-asawa, kundi ang pagkakatanda na may tao pa ring may malasakit, kahit hindi niya hinihingi. Sa mga susunod na linggo, pinagawa na ni Lando ang kanilang bahay. Pinalitan ang lumang bubong, inayos ang mga poste, nilagyan ng bagong haligi ang kusina, at pinalitan ang butas na sahig sa silid. Sa unang gabi na hindi sila binaha ng ulan habang natutulog, hindi na kinailangan pa ng salita. Nagtabi sila ni Aling Doring sa mesa. Sabay uminom ng mainit na salabat. Parang iba na ang amoy ng bahay natin, sabi ng ina. Amoy kahoy na bago, sagot ni Lando. Amoy buhay na. Bumili rin siya ng bagong kariton, gawa sa matibay na kahoy at may bakal na gulong. Hindi na ito gaya ng dati. Salpak dito, pako doon at sakong punit na panakip. Ngayon, ito'y maayos, malinis at kayang sumabay sa taas ng kanyang noo. May kaunting damit din siyang binili.
Bagong talan, palangganang hindi tagpi-tagpi, kutson para sa kanyang ina. At bombilyang hindi na kumikindat tuwing gabi. Sa gitna ng kanyang tahanan, muling umusbong ang damdaming matagal nang nawala, kapanatagan. Isang dapit hapon, habang pinapaliguan niya si Habagat sa tabi ng kubo, kinausap niya ito. Kung saan ka man galing, siguro may dahilan kung bakit ka napunta sa akin. Tahimik lang si Habagat, nakatingin sa langit. Hindi kita kayang ipaliwanag, pero kung para lang sa isang anihan ang dahilan mo, sobra-sobra na ang naitulong mo. Pero kung para ito sa habang buhay, ayos lang, kakayanin ko. Basta maalagaan lang kita. Umungol si Habagat, mababa, mahinahon. Ayun, salamat. At sana hindi ka magsawang samahan kami, kahit hindi ko alam hanggang kailan ka mananatili sa amin. At sa gabing iyon, habang bumabalot ang malamig na hangin sa paligid ng tahanan ni Lando, ang liwanag sa loob ng bahay ay tila sumasayaw sa bubong, hindi sa takot ng gutom, kundi sa pasasalamat na may kasamang pananahimik. Ang munting bahay muling naging tahanan. Paglipas ng panahon, habang patuloy ang siklo ng tag-ani at tagtanim, naging bahagi na ng araw-araw na buhay ni Lando ang isang bagay na hindi kailanman nabura, ang ritual ni Habagat. Bago pa man simulan ang araro, bago pa man yumuko si Lando sa bigat ng trabaho, unang yuyuko si Habagat sa lupa. Ibinababa nito ang ulo, marahang o sinubsob ang gininto ang guhit ng sungay sa pilapil na paguguhit ng bilo paikot sa isang maliit na bahagi ng lupang tila altar. Kasabay nito, umuumol siya ng banayad, isang tunog na parang panalangin, hindi sa salita, kundi sa tono, ritmo, at damdamin. Sa una, pinanood lamang ni Lando ang ritual. Ngunit kalaunay tinanggap niya ito bilang sagradong bahagi ng kanilang pagtatanim. Araw-araw kang nagdadasal ha, biro niya minsan habang pinupunasan ng pawis sa noo. Baka mas malapit ka na sa langit kaysa sa paririto. Ngunit kahit paulit-ulit, hindi kailanman naging mekanikal ang ritual. Sa bawat yugto, may bago, mas lalim, mas gabay, mas milagro. At dumami ng dumami ang ani ni Lando. Sa unang taon, nakaipon siya. Sa ikalawa, nakabili ng katabing ektarya. Sa ikatlo, 5 ektarya na ang kanyang sakahan. Hanggang sa dumating ang araw na 30 ektarya na ang sumasaklaw sa kanyang lupain mula sa tabing ilog hanggang sa paanan ng bundok. Ngunit kahit lumawak ang sakahan, hindi lumaki ang kanyang ulo. Tuwing anihan, inaanyayahan niya ang mga dating nagpautang sa kanya, ang mga dating kasamang gutom, at mga kapitbahay na minsang tumulong sa kanya kahit wala silang maibigay. Isang dapit hapon, habang nagsisimula ng dumilim, lumapit si Lando sa sentro ng baryo. May dalang listahan, may ngiting pagod, at may tining puno ng panata. Mga kabarangay, aniya, nakatayo sa harap ng maliit na kapilya. Alam kong lahat tayo ay may pinagdaanan nitong mga nakaraang taon. May mga nawala sa ating lupa, hayop, mahal sa buhay. Pero ngayong taon, sa pulong ng isang biyaya na ipinadala ng langit, sobra-sobra ang aming ani. Tahimik ang mga tao, ang ilan ay napayuko, ang ilan ay nakatitig lamang sa kanya, nag-aalinlangan kung totoo nga bang si Lando ang kaharap nila. Ang dating tahimik, mahiyain at halos hindi mapansin. Dahil doon, pagpapatuloy niya, nais kong ibahagi ang ani namin. Simula bukas ng umaga, sa bawat pamilyang nais, ako'y may inihandang isang sako ng bigas. Wala pong bayad, wala pong kapalit. Tanging pakiusap ko lang, sana'y gamitin ito hindi lang para sa hapag, kundi para muling maniwala sa pagtutulungan. At kinabukasan, nagsimula ang tila pista sa bakuran ni Lando. Ang dating kalsadang baku-bako, ngayon ay dinadaanan ng mga kariton at bisikleta. Ang mga dating hindi lumalabas ng bahay, ngayon ay may dalang sako. Ang mga dating iniiwasan siya, ngayoy bumabati at lumalapit. Isa-isa niyang pinapapasok sa bago niyang kamalig ang mga dumadating. Sigurado ka ba? Tanong ni Mang Caryo, matandang balo. Isang sako sa dami namin? Mang Caryo, sagot ni Lando habang iniaabot ang sako. Kung tutuusin, kulang pa yan sa mga dasal niyo para sa amin noon. Ngayon ako naman po ang sasalo. Dumating din si Aling Rosa na may bigbit na anak. Lando, salamat anak.
Di mo alam kung gaano mo kami nailigtas sa gutom ngayong buwan. Ngumiti si Lando at itinapik ang balikat ng babae. Hindi po ako to. Lupa lang po ang may malasakit. At yung kalabaw kong di marunong magsalita pero parang mas matalino sa atin. Napatawa si Aling Rosa sabay sabing, baka yung kalabaw mo ang dapat tumakbong kapitan sa susunod. Sa di kalayuan, si Habagat ay umuungol, parang nakikiayon. At habang dumadaloy ang pasasalamat ng baryo, tahimik ding nagbabago ang tahanan ni Lando. Ang dating kubo, ngayon ay isa ng malinis na konkretong bahay. May 2 silid, kusina'y may kalan at gripo, at bintanang may kurtina, hindi duster. Ngunit hindi ito palasyo. Walang magagarang gamit. Ang bawat sulok ay gawa pa rin sa sipag at panalangin. Sa gitna ng sala, naroon pa rin ang lumang lampara. Pinalitan na ng bumbilya, pero nanatiling simbolo ng liwanag sa mga panahong madilim pa ang lahat. Isang gabi, habang abala sa paglilinis ng huling sako ng palay, umupo si Lando sa tabi ni Aling Doring sa beranda. Tahimik silang nagkakape. Pinapanood ang mga ilaw sa baryo na unti-unting nawawala habang lumulubog ang araw. Anak, sabi ng ina, kung nakikita lang ng ama mo to, baka nagtatatalo na siya sa tuwa. Tumawa si Lando. Baka po sinabihan pa niya kung tamad pa rin. Hindi na, sagot ni Aling Doring seryoso na. Ngayon, baka siya ang lumapit at sabihin, anak, ang ganda ng ani mo, pero mas maganda ang puso mo. At sa gabing iyon, habang nakahiga si Habagat sa ilalim ng punong santol, marahang isinubsob nito ang kanyang sungay sa lupa, tahimik, banayad, at puno ng di maipaliwanag na kabutihan. Sa tabi niya, si Lando ay nakatanaw sa langit. Salamat Habagat, bulong niya. Hindi lang dahil sa ani, kundi dahil sa muling paniniwalang ang pagtulong, gaya ng binhi, ay tumutubo rin kung alam mong ipunla sa tamang panahon. Sa kabilang panig ng San Lorenzo, sa malamig at mataas na bahay ng hasyenda, isang tao ang hindi mapakali. Si Don Ernesto at nakaupo sa kanyang tanggapan, nakahawak sa isang tasa ng kapeng malamig na. At hawak-hawak ang listahan ng bentahan ng palay mula sa mga trader sa bayan. Paulit-ulit niyang binabasa ang parehong pangalan. Lando, Lando, Lando. Sa bawat ulat, nasa unahan. Pinakamataas ang ani, pinakamaraming naipagbenta, pinakamaganda ang kalidad ng palay. Hindi pwedeng ganyan lang yan bigla, bulong niya sa sarili. 3 taon lang ang nakaraan, baon siya sa utang. Halos palayain ko na sa pagkakautang. Ngayon, mas malawak pa ang lupa niya kaysa sa ilan kong katiwala. Hindi siya naniniwala sa tsamba. Hindi rin siya basta naaaliw sa swerte ng iba. May sikreto ang Lando na yun. Kinabukasan, maagang pinatawag niya ang kanyang mga tauhan. Sina Gardo at Elmo. Gusto kong malaman kung anong ginagawa ng Lando na yan sa lupa niya. Ani Don Ernesto habang dahan-dahang pinapaikot ang baston sa kamay. Anong klasing abono ang gamit niya? Anong binhi? Anong orasyon ba yan? At parang mas sagana pa ang ani niya kaysa sa mga may traktora at tauhan. Saglit siyang tumahimik. Saka tumingin sa mga tauhan niyang nakatayo sa gilid ng silid. Gusto niyo ba ng dagdag na kita? Tanong niya, malamig ang boses pero matalim ang tingin. Nagkatinginan ang mga tauhan. Tumango ang isa, napangiti ang isa pa. Obserbahan niyo si Lando, utos ng Don. Mula madaling araw hanggang paglubog ng araw. Kahit wala kayong makitang kakaiba, isulat niyo pa rin. Kailan siya nagsasaka? Anong parte ng lupa ang inuuna niya? Kailan siya nagdidilig? Lalong humigpit ang hawak ng Don sa baston. Ayokong puro kwento. Gusto ko ng katotohanan. Gusto ko ng sikreto niya. At kapag nakuha niyo yon, baka hindi lang dagdag na kita ang ibibigay ko sa inyo. Ilang araw ang lumipas. Hindi umalis sina Gardo at Elmo sa may gilid ng sakahan ni Lando. Nagkuunwaring nag-aalaga ng kambing o naghahanap ng tuyong kahoy. Tahimik lang sila, laging may panulat, laging nakamasid. At isang umagang malamig, habang may hamog pa sa damuhan, doon nila ito nakita. Sa gitna ng bukid bago pa man magsimula ang trabaho, naroon si Habagat, nakahanda pero hindi pa gumagalaw. Pahimik, buong katawang nakatayo. Si Lando naman ay nasa tabi nito, tila naghihintay ng isang senyales. At ilang sandali pa,
Ibinaba ni Habagat ang kanyang ulo. Dahan-dahan, isinubsob nito ang kanyang sumay sa lupa. Gumuhit ito ng isang bilog, paikot, tila may sinusulat. Kasabay nito, umuungol siya ng mahina. Hindi daing ng pagod, kundi isang tunog na may ritmo, may layon. Si Gardo ay napatigil sa paghinga. Elmo, anong ginagawa ng kalabaw na yan? Hindi ko alam. Hindi normal yan. Para bang isang ritual. Pero kalabaw lang yan, di ba? Tahimik si Elmo. Ang tanong ay wala sa lugar. Dahil ang tanong mismo'y parang may sagot ng hindi tao ang gumagawa. Nagsimula ng mag-araro si Habagat. Ngunit kapansin-pansin. Mas tuwid, mas pantay, mas maayos ang linya ng lupa kaysa sa kahit sinong sakada. Hindi na sila nagtagal. Umuwi silang may baon na tanong na mas mabigat pa sa ulat. Hindi kami sigurado kung anong nakita namin doon. Ulat ni Gardo kinagabihan. Pero bago siya magsaka, yung kalabaw parang may ginagawa. Ibinaba ang ulo, gumuhit sa lupa, parang may sinusundan. Ritual po, o baka panalangin, o baka sadyang kakaibang disiplina. Dagdag ni Elmo. Tahimik si Don Ernesto, nakatanaw lang sa baso ng alak na hindi niya iniinom. Kalabaw? Ulit niya. Kalabaw lang ang meron siya, pero nakakaani ng higit sa amin? Hindi lang po basta kalabaw, Don. Para pong may alam siya. Hindi ko maipaliwanag, tumayo ang Don. Marahan, tinapik ang lamesa ng kanyang baston. Interesado ako sa kalabaw, pero mas interesado ako sa sikreto ni Lando. Kung may alam siyang hindi alam ng iba, dapat sa akin yun. Tumindig siya, hawak pa rin ang baston. Hindi ko papayagang may magsasakang, mas umangat pa sa akin, lalo na kung milagro ang gamit niya. Kinabukasan, hindi na siya naghintay. Personal siyang pumunta sa bahay ni Lando. Dumating siya, sakay ng kanyang itim na magandang kotse. May 2 tauhan sa likod. Tila may bagyong dala sa tahimik na umaga. Lumabas si Lando. May hawak na tabat, may putik sa laylayan ng kanyang shorts. Don Ernesto, bati niya, bahagyang nagulat. Magandang umaga po. Tiningnan siya ng Don mula ulo hanggang paa. Mukhang abala ka sa tagumpay mo. Mumiti si Lando. Abala po sa pasasalamat. Lumingon si Don Ernesto sa gilid ng bahay kung saan nakatali si Habagat. Maganda ang kalabaw mo. Mahinang sabi ng Don. Gusto kong bilhin ito. Nagulat si Lando pero hindi nagpakita ng kaba. Pasensya na po, Don. Hindi ko siya ipinagbibili. Sabihin mo ang presyo. Katumpas ba ito ng lupa? Ginto? Traktora? Kaya kong ibigay kahit ano. Hindi po siya basta hayop lang sa akin. Pamilya ko na siya. Tumigas ang mukha ni Don Ernesto. Hindi siya sanay tanggihan. Wala namang bagay sa mundong di kayang bilhin ng pera, Lando. Mayroon Don. Tugon ni Lando, mahinahon pero buo. Ang tiwala at ang paggalang. Tumalikod si Don Ernesto. Hindi na baalam. Ngunit sa kanyang mga mata, may dilim na hindi mula sa araw. Sige, bulong niya habang papalayong naglalakad. Ayaw mo akong pagtiwalaan o kunin ko kung anong para sa akin. At sa unang pagkakataon, nagsimula na ang pagkilos ng isang hasenderong hindi marunong matalo. Kahit ang kalaban ay isang kalabaw na hindi nagsasalita. Isang gabi. Habang payapang natutulog si Lando sa ilalim ng banayad na ambon at si Habagat ay naapahiga sa lilim ng punong santol, may mga aninong gumalaw sa dilim. Tahimik ang kanilang mga hakbang. Halatang sanay. Walang ingay, walang kanuskos. May isa sa kanila ang may dalang lubid. Ang isa na may dalang tela upang takpan ang ulo ni Habagat. Ang pangatlo, hawak ang baston ng utos. Si Gardo, si Elmo, at ang malamig na utos ni Don Ernesto sa kanilang isipan. Dalhin niyo rito bago pa tumila ang ulan. At sa loob ng ilang minuto, nawala si Habagat na parang wala siyang bigat, parang usok na dinampot sa hangin. Kinabukasan, paggising ni Lando, agad niyang napansin ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Isang katahimikan. Hindi lang simpleng pagwawalang kibo ng umaga, kundi isang uri ng pagkalumbot ng paligid. Wala ang mahinang uwol, wala ang yapak sa damuhan, wala si Habagat. Habagat, sigaw niya. Ang kanyang boses ay agad na balutan ng kaba. Parang may biglang kumalabog sa dibdib niyang walang kalaban-laban. Agad siyang lumabas, halos masamid, sa pagmamadaling isuot ang kanyang tsinelas. Tumakbo siya sa likod ng bahay, hinawi ang mga palumpong, bilampasan ang basang damuhan. Tinungo ang palagi ang pwesto ng kalabaw. Sa tabi ng kamalig, sa lilim ng punong santol. Wala. Mas malalim ang sigaw niya ngayon.
Habagat, pumutok sa paligid ang tanyang tinig. Ngunit ang hangin lang ang sumagot. Malamig, hungkag. Walang dala kundi ang dampot ng damo na bahagyang naiwan ng mga bakas. Napatigil si Lando. Parang binuhusan ng malamig na tubig. Napaluhod siya sa lupa. Nanginginig ang kanyang mga palad habang pinupunasan ng pasangdamuhan. Tila umaasam baka natutulog lang si Habagat. Baka nagtatago lang. Baka. Ngunit wala. Walang anino. Walang tunog. Wala na ang kanyang kaibigan. Tumigil ang mundo ni Lando. Hindi siya makagalaw. Hindi makaimik. Sa loob ng ilang minuto, parang sinakal ang kanyang hininga. Sa bawat tibok ng kanyang puso, tila may tinanggal, may nawala, may butas na hindi niya alam kung paano pupunan. Hinawakan niya ang ugat ng punong santol, ang saksi sa lahat ng panalangin, luha at panata. Dito niya unang nakitang muli ang pag-asa. Dito niya pinagsaluhan ng katahimikan si Habagat. Dito siya naputong maniwala ulit. At ngayon, wala na. Paano? Bulong niya. Halos wala ng boses. Paano ko hinayaang mangyari ito? Pilit niyang kinakalma ang sarili, pero ang bawat patak ng luha sa kanyang pisngi ay sagot sa tanong na ayaw niyang sagutin. Hindi niya nagawang ipagtanggol ang kanyang kaibigan. At sa kanyang puso, ang bumalik ay hindi lang ang pangamba ng gutom o kahirapan. Bumalik ang lamat. Isang sugat na mas malalim pa sa pagkakabaon sa utang. Isang uri ng kawalan na hindi kayang punan ng palay, bahay o ginto. Ang pagkawala ng isang kaibigan, isang kaluluwang hindi nagsalita, pero siyang tumahimik sa tabi niya nang siya'y wala ng ibang natirang kakampi. Sa harap ng punong santol, muling lumuhod si Lando. Ngunit hindi na siya nagdasal ng hiling. Nagdasal siya ng patawad. Samantala, sa malawak na bukirin ng hasyenda, dumating si Don Ernesto. Bit-bit ang kumpiyansa at katahimikan ng isang taong naniniwalang hawak na niya ang panalo. Nakasombrero siya. Suot ang mamahaling sombrerong hindi ginuguhitan ng alikabok. Sa kanyang likuran, tahimik ang mga tauhan. Dala ang gamit pang-araro at mga lubid. Ang araw ay bahagyang sumisilip sa silangan. Tamang oras para sa bagong pagsisimula. Ayon sa kanya, nakatali si Habagat sa isang poste. Maayos ang kalagayan, pinakain, pinainom, pero hindi kumikilos. Ang mga mata nito nakatingin lang sa malayo, tila walang naririnig, walang nararamdaman. Simulan na, utos ng Don, sabay kumpas ng kamay. Agad na ikinabit ng mga tauhan ang araro sa likuran ng kalabaw. Hinila nila ito patungo sa gitna ng malawak na taniman. Doon, kung saan inaasahan ni Don Ernesto ang buwan ng lahat ng kanyang pagsisikap, ang kanyang gantimpala. Pagdating sa gitna ng bukid, pinatalon ng tauhan ang lubid. Hatak, sigaw ng isa. Pero si Habagat ay tumayo lang, hindi gumalaw. Wala man lang bahid ng pagkabahala o pagtutol sa mukha nito. Wala ring pagsunod. Sige na, hatak, sigaw muli ng tauhan. Mas malakas. Tahimik pa rin. Hindi ibinaba ni Habagat ang ulo. Hindi isilubsob ang sungay. Hindi siya umuungol. Walang ritual, walang dasal, walang kilos. Isang tauhan ang lumapit at tinapik ang tagiliran ng kalabaw. Hoy, Ania, gumalaw ka naman. Baka masyado kang nasanay sa amo mong puro paawa. Wala pa ring tugon. Parang estatwang hiningahan ng kaluluwa, ngunit hindi gumagalaw. Lumapit na si Don Ernesto. Mainit ang ulo at pulang-pula ang mukha sa inis. Ano bang problema mo, ha? Sigaw niya. Hindi mo ba alam kung sino ang kausap mo? Ako ang may-ari ng lupang to. Ako ang magpapakain sa'yo simula ngayon. Gusto kong makita kung ano ang sikretong sinasabi nila tungkol sa'yo. Tahimik. Si Habagat ay nananatiling kalmado, ngunit may bigat sa tingin. Isang uri ng tipig na hindi hayop ang may dala. Parang may laman. Parang may pasya. Isang tinging tila nagsasabing, hindi kita kilala, hindi kita pinili. Bakit hindi ka gumagalaw? Bulong ni Don Ernesto. Iwit na kinakalma ang sarili habang napupuno ng galit ang kanyang dibdib. Ganito ba ang sikreto ni Lando? Kalabaw lang? Ito lang? Napalunok siya, umatras ng isang hakbang. Sa isipan niya, ang mga salitang pilit niyang nilulunok ay unti-unting lumalabas. Sa ayaw man niya o sa gusto. Ordinaryong kalabaw lang pala ito. Ngunit ang boses niya walang kapangyarihan.
Ang mga salitang iyon, na sana'y panghamak, ay tila bumalik sa kanya bilang pag-amin. Isang tahimik ngunit matalim na pagbutaw ng pagkatalo. Walang milagro ang lumitaw. Walang ani ang sumibol. Walang dasal ang umalingaw-ngaw. Walang anino ng himala. Ilang araw pa ang lumipas. Paulit-ulit nilang sinubukang gamitan si Habagat sa araro. Iba-ibang tauhan ang pinagamit. Iba-ibang oras. May nagdasal. May sumigaw. Parang maghampasin. Ngunit si Habagat ay hindi nagbago. Hindi gumuguhit sa lupa. Hindi umaawit. Hindi sumasayad ang sungay. Parang bato. Parang aninong pinilit dukutin mula sa liwanag. At ngayon ay bumabalik lang sa kung saan ito talaga nafalaan. At sa gitna ng pagpupuyos ni Don Ernesto, isang bagay ang unti-unting sumisingit sa anyang dibdib. Takot. Takot na baka nga hindi kayang bilhin ang lahat. Takot na baka nga may mga biyayang hindi pumipili ng makapangyarihan, kundi ng mapagpakumbaba. Takot na baka sa wakas, wala talaga siyang hawak. Isang gabi, habang nakatayo siya sa gilid ng kanyang bintana, tinatanaw ang hasyenda niyang unti-unting tinatanggihan ng kalikasan. Napabulong siya, hindi dahil sa paniniwala, kundi dahil sa pagkabagabag. Ordinaryong kalabaw lang ha? Bakit parang ako ngayon aminamalas? Ilang linggo ang lumipas. Patuloy na hindi gumagalaw si Habagat at tila lalong natutuyo ang lupa ng hasyenda. Ang dating kumpiyansang taglay ni Don Ernesto ay unti-unting napapalitan ng pagdududa at inis. Samantala, sa baryo, si Lando ay tuloy pa rin sa paghahanap. Araw-araw niyang pinagmamasdan ang punong santol na tila naghihintay din, tahimik at malungkot. Hanggang isang hapon, habang nagpapahinga sa lilim ng kanyang kamalig, lumapit si Mang Lino. Isang matandang lalaking tumanggap ng pansamantalang trabaho sa hasyenda. Lando, maingat ang tono ng matanda. Baka gusto mong malaman, nakita ko ang iyong kalabaw. Napatingin si Lando, saan po? Sa hasyenda ni Don Ernesto. Doon sa may taniman ng palay. Nakita ko yung sungay, may guhit. Hindi ako maaaring magkamali. Pero lumunok si Mang Lino, parang wala na sa sarili ang hayop, tahimik at di kumikibo. Agad na bumilis ang pintig ng dibdib ni Lando. Hindi na siya nagtanong pa. Kinaumagahan, maaga pa lang ay tumungo na siya sa hasyenda. Hindi dala ng galit, kundi ng pag-asang maibabalik pa ang isang bagay na hindi niya matutumbasan. Pagdating niya sa harap ng hasyenda, hinarang siya ng mga tauhan ng Don. May kailangan ka ba, Lando? Si Don Ernesto, kailangan ko siyang makausap. May kukunin akong akin. Makalipas ang ilang sandali, pinapasok siya. Sa ilalim ng lilim ng malawak na veranda, naghihintay si Don Ernesto, nakatayo. May hawak na tasa ng kape, nakatingin sa malayo na para bang wala siyang inaasahang darating. Lando, aba, bihira kang mapadpad dito. Anong sadya mo? Tanong ng Don, malamig ang kanyang tinig, ngunit nakabantay ang mga mata. Narito ako para kunin si ang aking kalabaw. Tahimik na nagpalitang ekspresyon sa mukha ng Don. Sandaling hindi nagsalita. Pagkatapos ay tumikhim. Kalabaw, sabay kindat. Kalabaw lang yon, baka naman nagkakamali ka lang. Maraming kalabaw ang may sumay na may guhit. At yang hayop na yon, binili ko pa sa kabilang probinsya. May papeles. Hindi ako nagkakamali, Don Ernesto. Sagot ni Lando, buo ang loob. Hindi lang mata ang nakakakita, puso rin. Tiningnan siya ng Don, saka bahagyang umiti. Hindi ng tuwa, kundi ng panunubok. Huwag kang basta-basta mag-aakusa, Lando. Baka ako pa ang magsampa ng kaso sa iyo sa panggugulo ng tahimik kong ari-arian. Hindi sumagot si Lando. Hindi siya lumapit, hindi rin umatras. Tiningnan lamang niya ang Don. Tahimik, hindi mapagmataas, pero matatag. Kung mahalaga sa iyo ang kalamaw na yan, sabi ng Don. Binaba ang tasa ng kape sa mesa at tumalikod sandali. Pagharap muli sa kanya, may laman na ang tinig. Ibigay mo sa akin ang lupain mo, yung 30 hektarya. Para siyang binagsakan ng langit at lupa. Ang buong lupa? Tanong ni Lando, halos di makapaniwala. Oo, sagot ng Don. Hindi ko kailangan ang kalabaw, pero gusto ko ang lupa. At gusto kong makita kung gaano kaimportante sa iyo ang kalabaw ko. Kung talagang handa kang isuko ang lahat para sa kanya.
Tahimik ang paligid. Tila tumigil ang oras. Sa loob ni Lando, may unos. Ang lupang iyon, ang bunga ng lahat ng hirap, ng lahat ng sakripisyo. Doon siya muling tumindig. Doon niya sinimulang buuin ang sarili. Ngunit sa bawat segundo ng pag-aalinlangan, unti-unti niyang naaalala ang mga gabi sa ilalim ng santol. Ang munting ingay ni Habagat, ang ungol na may himig, ang katahimikang naging panalangin. Hindi lupa ang una niyang tinanggap. Hindi bahay, hindi ginto, kundi pagkakaibigan. Sige, aniya sa wakas. Tinig na puno ng lungkot, ngunit walang pighati. Ibibigay ko ang lupa, basta ibalik mo si Habagat. Ilang araw matapos ang pirmahan ng dokumento, muling nagsama sina Lando at Habagat. Walang seremonya, walang palakpakan. Pauwi si Lando, kasama si Habagat. Ang kalabaw na hindi lang hayop, kundi naging kanlungan, kaibigan, at saksi sa mga panahong halos mawala na siya sa sarili. Tahimik ang kanilang lakad sa ilalim ng lumulubog na araw. Humahalik ang hangin sa mga damo, at sa bawat hakbang, tila muling binubuksan ng alaala ang bawat sulik ng kanyang dinaraanan. Pagsapit mira sa burol sa likod ng kanyang bahay, tumigil si Lando. Milingon niya ang lupaing dating kanya. 30 hektaryang binsang naging palayan ng pangarap. Wala pa itong bakod. Wala pa ring mga bagong tanim. Nandoon pa rin ang mga marka ng dating araro. Pang ilan sa mga punong siya ang nagtanim. Nandoon pa. Nakalantad, walang balakid. Pero hindi na sa kanya. Ang lupang iyon ay naipagpalit niya kay Don Ernesto, kapalit ni Habagat. Napahigpit ang hawak niya sa lubig ng kalabaw. Hindi niya mapigilang mapalunok. Tingnan mo, Habagat, bulong niya. Nandyan pa rin ang lahat, pero hindi na ito atin. Bahagyang umungol si Habagat. Mahina, mababa, tila tugon na hindi wika ng tao, pero dama ang bigat. Humakbang ito ng isa, tila gustong lumapit, ngunit pinigilan ni Lando. Hindi, tapos na. Iba na ang may-ari niyan, hindi na tayo ang binubuhay ng lupang yan. Pagdating nila sa bahay, sinalubong sila ni Aling Doring. Awak ang maliit na mangkok ng mainit na sabaw. Anak, aniya, tinutok ang mata kay Habagat. Salamat at nakuha mo siya pabalik. Akala ko, hindi mo na siya makikita. Halos hindi ko na nga po makuha, inay. Sagot ni Lando, pagod ang tinig. Pero kahit kapalit ng lupa, pinili ko siya. Ang lupa ani Aling Doring, pwedeng palitan. Pero ang kaluluwang kasama mo sa bawat sakripisyo, hindi. Umupo silang tatlo sa ilalim ng punong santol, si Habagat, si Lando at si Aling Doring. Walang masyadong salita pero may katahimikang hindi nangangailangan ng paliwanan. Paglipas ng 1 linggo, maaga pa lang, bitbit ni Lando si Habagat sa maliit na bahagi ng lupang nirentahan niya mula kay Mang Isko. Kalahating hektarya lamang, baku-baku, hindi pa taniman. Ngunit para kay Lando, sapat na. Habang iniayos niya ang lubid at hinahanda ang araro, naramdaman niyang gumalaw si Habagat sa likuran niya. Paglingon niya, nakita niyang marahang isinubsob ni Habagat ang kanyang sungay sa lupa. Walang utos, walang ingay, isang malambot na ungol lang ang kasunod. Ang ritual, bumalik. Napangiti si Lando, napapikit sandali. Salamat, bulong niya. Hindi ko alam kung paano ako muling magsisimula, pero pinayunahan mo na ako. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik ang sigla. Ang mga palay ay mabilis na tumubo. Malusog, luntian, walang sakit, walang peste. Minsang dumalaw si Aling Doring sa bukid. Anak, sambit niya habang pinagmamasdan ang taniman. Para na rin tayong bumalik sa umpisa. Pero ang puso mo ngayon, mas buo. Mas buo, inay, tugon ni Lando. Kahit kulang ang lupa, kumpleto ang dahilan. Samantala, sa hasyenda ni Don Ernesto, ibang kwento ang nagaganap. Sunod-sunod ang sakuna. Ang mga tanim ay nalalanta bago pa mamulaklak. Ang mga baka ay nagkakasakit, isa-isa nang namamatay. At ang kanyang negosyo sa iba't ibang bayan ay bumagsak matapos ang sunod-sunod na pagkansela ng kontrata at reklamo mula sa mga kliyente. Hindi niya maintindihan. Bakit? Wala namang pagkuulan sa abono. Lahat ng tauhan ay binabayaran niya. May bagong kagamitan. Pero bakit tila tinatalikuran siya ng kapalaran? Isang gabi, naglalakad si Don Ernesto sa gitna ng kanyang hasyenda. Hawak ang kanyang flashlight. Sa gilid ng liwanag, may namataan siyang tuyong tangkay ng palay, itim, parang sinunog. Napapikit siya.
Mahinang bulong. Ano ba talaga ang nangyayari? Mula sa likuran, sumagot ang isang tinig, paos, mabagal. Hindi mo alam? Paglingon niya, may isang matandang lalaki. Hindi niya kilala. Ang kalabaw na may gintong guhit. Ay biyaya sa mabuti, wika ng matanda. Pero sa sakim, ito ay sumpa. At bago pa siya makasagot, nawala ang lalaki sa dilim. At sa kabilang panig ng baryo, sa isang maliit na bukid na halos kasing liit ng isang palad sa mapa, naroon si Lando at si Habagat. Tahimik, magkasama. At sa huling linya ng araw, muling isinubsob ni Habagat ang sungay sa lupa. Isang basal na hindi binibigkas, ngunit dinirinig. Ilang taon ang lumipas mula noong araw na isinubsod ni Habagat ang kanyang sungay sa lupa ngang nirentahang bukid. At mula roon, sa bawat hakbang, unti-unting nabawi ni Lando hindi lang ang kanyang sarili, kundi pati ang tiwalang minsang naglaho sa kanyang puso. Sa bawat ani, sa bawat butil ng palay, may kapalit isang panibagong simula. Isang gabi, habang nakatanaw si Lando sa malamlam na liwanag ng buwan sa ibabaw ng kanyang bukid, natanaw niyang muli si Habagat, marahan. Tahimik at marangal habang dahan-darang isinubsob ang kanyang sungay sa lupa. Parang panalangin, parang paalala, parang pamana. At sa katas ng pawis at gabay ng ritual ni Habagat, unti-unting nakabili si Lando ng ilang bahagi ng dating lupang nawala sa kanya. Isa-isa, walang yabang, walang ingay, tahimik ang kanyang tagumpay, hindi kailanmang ipinagyabang, kundi ibinungkos sa anyo ng pagtuturo, pagkalinga at tahimik na pagtulong. Napakaganda na naman ang iyong tanim, Lando, wika ng matandang si Mang Kaloy habang binabaybay ang pilapil, kalong ang dalang gulay. Parang hindi ka pinapansin ng peste. Parang minahal ka na talaga ng lupa. Napangiti si Lando habang tinutulungan si Mang Kaloy buhatin ang basket. Baka po kasing minahal ko muna siya bago ako humiling ng pabor. Sagot niya, sabay hawi sa mga damong sumisilip sa tabi ng tanim. Hindi ito ang unang beses na narinig niya ang papuring iyon. Mula sa mga bumibili, sa mga kapitbahay, hanggang sa mga batang dumaraan sa bukid, ang mga mata nila'y hindi lang humahanga sa dami, kundi sa sigla ng bawat puno, ng bawat uhay na palay. Sa gitna ng pilapil, pinagmamasdan ng ilang kabataan sina Habagat at Lando habang nagtatanim. Lumapit si Benito, ngayon ay 17 taong gulang, at ngayoy madalas nang kasama sa araw-araw na dawain. Kuya Lando, tanong niya habang hawak ang gulok, paano po ninyo alam kung kailan itatanim ang binhi? Kapag hindi mo na iniisip kung kailan aanihin, sagot ni Lando sa katumingin sa langit. Ibig sabihin? Ibig sabihin kapag handa ka nang maghintay, magsakripisyo at pumanggap ng kahit anong resulta, doon ka na pwedeng magtanim. Tuwing may lumalapit na humihingi ng tulong, kahit kaunting bigas, abono o payo, hindi tumatanggi si Lando. Hindi dahil sobra-sobra ang ani niya, kundi dahil ayaw niyang maranasan ng iba ang gutom na minsan ay halos magpabagsak sa kanya. Isang hapon, lumapit si Aling Rosing, may kasamang 2 batang apo. Lando, kung pwede po sana, makahingi lang ng konting bigas, kahit isang taal lang. Kumango si Lando. Hindi na kailangang humingi, Aling Rosing. Pumunta kayo bukas sa Kamalig. May sako para sa inyo ron. Lando, baka naman ikaw na ang maubusan yan. Ang bigas pwedeng maubos, pero yung pagtulong hindi ko hahayaang matuyo. Sagot niya at muling ngumiti. Paglipas ng ilang buwan, balitang-balita na sa buong San Lorenzo ang tuluyang pagkalugi ni Don Ernesto. Ipinagbibili na niya ang lahat ng kanyang ari-arian at hindi nagtagal. Sa hiya at marahil sa bigat ng pagkatalo, tuluyang siyang lumipat sa ibang bayan, tahimik, walang paalam. At sa isang maaliwalas na umaga, nabili ni Lando ang dating hacienda ni Don Ernesto. Tahimik ang naging usapan. Walang ingay, walang balita. Pero sa baryo ng San Lorenzo, ito ay isang balita ng muling pagbangon. Isang umaga, habang inikot niya ang kanyang hacienda, sinalubong siya ng ilang mga kaibigang magsasaka. Lando, sigaw ni Mang Ruel habang paakyat sa pilapil. Paano na yan?
Ikaw na ang may pinakamalawak na lupa rito. Dapat tawagin ka na naming Don Lando. Napakamot si Lando, sabay ngiti. Don? Ay naku, baka pati kalabaw ko, layuan ako niyan. Hindi bagay sa akin yan. Lando pa rin, gaya ng dati. Ganyan ang tawag niyo sa akin nung ako'y halos wala nang makain. Wala namang dahilan para palitan. Kasi naman, sabat ni Benito, kahit saan ka tumingin, puro kay Lando ang taniman. Di parang hari na ng palay. Hindi hari, sagot niya. Tagapangalaga lang. At ang lupa ay hindi sinusuklian ng korona, kundi ng sipag, dasal at malasakit. Sa lawak ng kanyang lupain, nanatiling mapagkumbaba at matulumin si Lando. Wala siyang itinayong palasyo. Ang kanyang bahay ay waayos, ngunit hindi marangya. Ang kanyang kamalig ay laging may nakalaan para sa mga nangangailangan. Sa hapon ng pista ng anihan, habang ang buong baryo'y abala sa paghahanda, nakaupo si Lando sa ilalim ng punong santol. Kasama niya si Aling Doring at si Habagat na tahimik lang sa di kalayuan, nakahimlay sa lilim ng puno. Anak, wika ni Aling Doring, dati ikaw lang ang may-ani. Ngayon, lahat ng tao dito may sariling tanim. Ang tahimik na lipain, naging masiglang bayan. Bakit po ganon, Nay? Tanong ni Lando. Ang himala parang dahan-dahang nawala. Hindi yon nawala, anak, sagot ng ina. Naging bahagi ka na lang nito at sa bawat taong natulungan mo, ang himala ay buhay pa rin, hindi bilang lihim, kundi dilang pamumuhay. Napatingin si Lando kay Habagat na tila nakikinig sa kanila. Bahagyang inangat ng kalabaw ang ulo nito saka umuungol ng mahina, na para bang sinasang-ayunan ang lahat ng kanilang pag-uusap. At sa huling sandali ng araw, habang ang anino ni Lando at ni Habagat ay humahaba sa pagitan ng mga pilapil, muling isinusubsud ng kalabaw ang kanyang ginintuang sumay sa lupa. Walang salita, walang inay, isang uri ng panalangin. Habang papalubog ang araw, naglakad si Lando at si Habagat sa pilapil. Tahimik ang paligid, pero buo ang puso. Hindi na niya binibilang ang mga lupang nabawi o ang mga sakong naani. Ang binibilang na lang niya ay kung ilang beses siyang nakatulong sa kapwa. At sa bawat hakbang ni Habagat, sa bawat ukol nitong tila may himig, alam niyang may bagay pa ring hindi niya kailanman lubos na maiintindihan. Hindi lahat ng mahika ay kailangang makita. May mga himala na hindi sumasabog sa liwanag, kundi lumalago sa lilim ng pasensya, dasal at pagmamalasakit. Sa dulo, hindi pala lupa ang sukatan ng yaman, kundi kung paano mo ito inalagaan. At kung paano mo ito ibinahagi.